Hindi kaya ho napapabayaan, kaya po hindi pinapansin, kaya bagang parang walang pakialam ang gobyerno sa middle class kasi tahimik ang middle class. Walang ingay na nanggagaling sa kanila, hindi ipinakikita ng middle class ang kanilang sentimiento, ang kanilang galit, o ang kanilang frustration. Totoo po yan, Manong Ted. Kasi throughout history naman talaga, yan ang kasamang palad ng middle class. Okay? Yung mahihirap, palaging priority yan ng politiko, ng ekonomista, ng government policy experts. Okay? Tama naman din yun, but may practical reality dyan. Karamihan ng boto, maaari mong itap sa kanila. So, priority ba yan? Tulungan mo yan. But at the same time, may electoral effect doon. Yung mayayaman, we talk about 1%, the billionaires, may direct access sila. Isang tawag mo na, di ba? Cabinet member na kaagad. Kausap ko. Yung middle class, tama kayo, Manong Ted, walang boses. So, moving forward, mahalaga din for the middle class to start finding its own voice. Maybe to even organize politically. Maybe to look for new champions, Manong Ted. Kasi parang 40 years na to 40 years na tayong ini-ignore, 40 years tayong bayad ng tax. Pero parang kung ano sitwasyon ko 40 years ago ng People Power Revolution, parang ganito pa rin. Parang walang pagbabago. There's so much wealth na na-generate. Totoo. Nung panahon ni Pinoy, ang gaganda ng numbers, GDP tumaas lahat. Lahat ng numbers tumaas. Celebrate tayo. Pero bakit hindi masaya yung mga tao? Di ba? May mga phrases tayong narinig din nun. Kasi yesterday may narinig ako, no meaningful relief. Sabi ko, ang sakit naman. Ano kaya ibig sabihin ng no meaningful relief para dun sa taga-gobyerno? Parang ano yun eh. Parang ang traffic hindi naman nakamamatay ng panahon ni Pinoy. Pero parang sobrang disconnected. We need to go back to the basics. There's so much discontent all over the world. There's so much disenchantment with our current political, economic system. Okay. Ayan, kung sino-sino na nananalo, delikado na nga eh. Okay, sige po. So again, ngayon ang inyong nga pong sentimiento at pananaw nagsasabi na wala kasing mukha ang middle class ngayon sa ating lipunan. Walang champion. Opo. Ano ho ito? Dahil sa talagang ganun na lang tayo. We are so busy working na we cannot find time to rally. We cannot find time na magpo-post tayo sa social media. Opo, ano po ang inyong suggestion ngayon as attorney sa ating pong lahat? Sa mga nakikinig ngayon na mga may hulugang kotse, may hulugang condominium, may hulugang pong mga appliances na ang tawag po ay mayaman. Yun nga, Ted, parang tinatali ko nga kanina eh. Sabi ko, yung akala nilang mayaman numerically, punong-puno ng loans kaya yon, tapos tuition ng dalawang anak, ubus na kagad. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung perspective na yun, di ba? Numerically, mayaman ka, pero minus 30% sa income tax. But anyway, to answer your question, number one, traditionally, historically, walang voice ng middle class. It's time to claim that voice, to claim that space. Pwede niyong itest to. Lahat ng pronouncement na sinasabi, sabi ng datos, okay, ganito. Huwag mag-filter. Go to the comment section. Ginawa ko siya kasi part din naman ng trabaho yan sa Raptor. Tinitingnan ko yung comment section para makita. Oh my God, overwhelmingly, each time may magsabi na ganito, okay lang yan, huwag ikat ang fuel taxes. Overwhelmingly, galit yung tao about it. Yung announcement ng gobyerno about ito, overwhelmingly, comment, negative. And these are not troll comments. Kasi chinecheck ko yung profile ng bawat isang nag-comment. Ano sila? Legit na tao. Dapat ituloy yun. Kasi if walang voice ng middle class, doon, sa soundings pa lang, sa social media, mararamdaman ng gobyerno yun. But beyond that, it's also important for the middle class to also start considering to organize itself in a way that mararamdaman sila politically and electorally. Nakikita ko na yan. Kasi pag nakikinig din ako sa mga deliberasyon sa Kongreso, may mga congressman at may mga senador ngayon na nagsishift
ng kanilang messaging, ang messaging nila is centered around middle class. May dahilan yan, Manong Ted. It's because yung kanilang mga political consultants are also surveying kung ano nangyayari sa ibang parte ng mundo. There's a big demographic shift na nangyayari in other countries, and it's usually powered by middle class. Nag-start sa disenchantment, pero lately may ibang mga bansa na yung middle class ang nag-fuel ng stronger democratic participation. So mahalaga na itap natin yun going into 2028 kasi wala namang magtatanggol sa middle class kundi yung middle class din mismo eh. Kasi apparently wala tayong champion. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.